Kaya kahit na nagda-drive ako o kahit na nasaan ako, wala akong tigil sa kaka-worship, wala akong tigil sa kaka-praying in tongues, kahit saan. Ayaw kong mabakante yung utak ko. Kahit na sabihin na parang nasisiraan ako ng ulo, di bali na, pero ang tatay ko, ang Heavenly Father, mahal na mahal ako. Bidang-bida ako sa mata niya dahil ako laging nakadikit sa kanya. Dapat ganyan, hindi yung mangunguna yung, for example, pag-aaral, mangunguna yung career, hindi. Mangunguna siya pagkatapos pag-aaral, mangunguna siya pagkatapos ang career, mangunguna siya tapos family, siya muna. And then you will not go wrong kasi talagang pangako niya, hindi kanya pababayaan. Amen. Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Ito yung problema. Itong lalaking ito ay matigas ang ulo. So, pumasok siya dito sa canteen, nakita niya na naman the next day itong babae. At dahil walang katabing babae, siya ay nakitabi na, can I sit with you? Can I join you on your table? So ito naman babae ay nag-oo. Ayan na, papasok dyan ng rebuking, di ba? Habang kausap ngayon ng babae, itong lalaki, siyempre nagiging intimate ang usapan nila. Colleagues sila after all. Mag-share itong babae kung ano ang problema niya. Itong lalaki with listening ears, shoulder to cry on. Pagkatapos itong lalaki, share niya kung ano yung kasamaan ng asawa niya. Usually, ganyan ang nangyayari. Pagkatapos ngayon, eto na, nagiging intimate na sila. So, papasok dito yung correcting. Tandaan po natin, one is teaching, tapos yung rebuking, tapos correcting na ito. Ngayon dito nagkakasala na tayo kasi itong lalaking ito ay tinitingnan niya itong babae with lust in his heart. Ang sabi, kahit wala kang sexual relationship, hindi kayo pumunta sa kama or whatever, if a man looks at a woman with lust in his heart, he's said to be committing adultery. So tumingin ka pa lang dito sa babaeng ito at naglalas ka sa kanya, you're already said to be committing adultery. O, bakit ka papasok sa territory ni Satan? Pwede mo namang labanan yan. Huwag mo nang papansinin ng babae yan. Pero that's not the case. Even among Christians, nangyayari po ito. Sabi sa 1 Corinthians 6, verses 19-20, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. So kung ako itong lalaki ito, let's say ang pangalan ng lalaki ito ay si Crispin. Si Crispin ay born again. Pagkatapos nakikipag-ano siya dito sa babaeng ito, nagbe-build siya ng intimacy dito sa babaeng ito. Hindi ba siya nahihiya? Ang temple of the Holy Spirit ay siya. Tapos pumapasok siya dito sa territory ni Satan. Di ba? Dito pumapasok po yung correcting. At dito, kailangan naintindihan natin ano ba ang magiging consequence nito. Sabi sa 1 Corinthians 6, 9, and 10, idolaters and fornicators, ang adulterers, they are people who are married. And then they get into a relationship with someone they're not married to. Ngayon yung fornicators are the not married people. Hindi pa sila mag-asawa. And yet, they already have a relationship with someone, yung sexual relationship with someone they're not married to. So, ang sabi dito, ang adulterers and fornicators will not inherit the kingdom of God. Very clearly, talagang you will not inherit the kingdom of God. Hebrews 13:4, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and the sexually immoral. Kung sino man ang tinatamaan po dito, sinasabi ko sa iyo, napakalaki ng plano ng Panginoon sa iyo. Sinasabi ko lang, huwag mong hayaang masira yan. So, ang marriage bed hindi dapat dinudumihan dahil sa mata ng Panginoon, it is so sacred. Napakarami pong nangyayari. Hebrews 12:6, for the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. So, ano ibig sabihin yan? Dinidisiplinahan tayo ng Panginoon. Kung tayo, parang goat, ayaw natin magpadisiplina, ito po yung mangyayari sa atin. A person who refuses God's discipline experiences various negative consequences that escalate from, number one, self-harm. Bakit ka magkaka-self-harm?
Kasi all of a sudden, ikaw ay nagkakasala, naguguluhan ang utak mo, nagkakaroon kang spirit of confusion. So all of a sudden, nadi-divide yung attention ng heart mo. Hindi ka na nakafocus 100% loyalty mo, faithfulness mo sa asawa mo. Kung hindi, nagugustuhan mo na itong isang babae ito. Lalo na kung relationship ka na, lalo na kung pinayagan ka niya, hawakan mo yung kamay niya, lalo na kung nagkaroon na kayo ng sexual relationship, mahihirapan ka nang makaalis dito hanggang ma-stress ang katawan mo dahil takot kang mahuli ng asawa mo, takot kang mahuli ng mga anak mo. Ngayon ma-stress ka, magkakasakit ka ngayon, pwede mo pang ikamatayan. In the end, kaya sinasabi self-harm, spiritual stagnation, ibig sabihin, dahil dito sa kasalanan mo ito, wala ka ng gana ngayon magbasa ng Bible, wala ka ng gana mag-worship kasi nagigilty ka. Kinokonvict ka ng Holy Spirit, kaya may sungay ka, ayaw mong sumunod. And that's the reason bakit ayaw mo na ngayon, hindi ka na mag-grow. Saan ka mapupunta ngayon? Irreversible destruction. Magkakaroon ka ngayon talaga ng sakit, magkakaroon ka ng kung ano ng problema, matatanggal ka sa trabaho, whatever. Kasi si Satan ay papasok na dito. Magkakaroon ka eternal separation from God, which means hindi ka mapupunta sa heaven, kung hindi mahuhulog ka pa sa impyerno. Tingnan po natin kung totoo to. This is very, very serious to God because He says in Matthew 5:29, if your right eye causes you to sin, pluck it out. Cast it from you, for it is more profitable for you than one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Ano sabi ni God? Kung nagkakasalang mata mo, lust of the eyes, kung nagkakasala, tanggalin mo daw yan. Of course, this is metaphor. Tanggalin mo at itapon mo yan. Kesa yung buong katauhan mo ay mapunta sa hell. And alam po natin ang hell is a place of torment. Itong sorrow nandyan forever and ever, not just 1,000 years or 1,000,000 years, forever and ever, nandun ka sa dagat-dagatang apoy and ends can cause you pain. Kasi nasusunog ka, hindi ka naman makukonsume because it is your soul that goes there. Hindi itong katawan na to, itong katawan to, maiiwan dito sa earth, magdi-disintegrate. So, meron po akong isang example, ito ay binigay din ni Lord sa aking example, ay isang pastor na nagpunta dito sa Hong Kong. Ako po lagi nagpi-preach dito sa church na to, but when I'm traveling, ito po ang pastor na kumukuha po ng pastor kami na magpi-preach sa church. So, ito ba'y nanggaling sa Pilipinas, galing sa Visayas, at pagkatapos ang hindi po maganda sa ginawa ng head church ay pinabayaan pumunta yung pastor na hindi kasama yung pastor's wife. So ngayon, nag-preach siya ngayon dito sa church, was so highly anointed, na bless ang congregation. Pagkatapos, natapos ang service, umalis na lahat ng tao. Ang binigay pong accommodation sa kanya was in the congregation itself, itong sanctuary, kasi may mga kwarto na doon. So nandun siya sa isang kwarto, nagbihis, tapos nagko-coffee, biglang may nag-doorbell. So, nung una po pala, bago po pala umalis lahat ng tao, may naiwang isang babae. Si tawagin natin Judy. Yan, si Judy. Si Judy ay lumapit kay pastor. Kailan paalis na yung mga tao sa church? Sabi niya kay pastor, kailangan ko po ng advice kasi may problema ako. Sabi naman ni pastor, ay naku, wala ng tao dito sa congregation. Anong pangalan mo? Judy po. Bumalik ka na lang next Sunday kasi bawal naman makipag-usap ang pastor sa isang babaeng nag-iisa. So, pumayag naman yung babae, so umalis. Kaya lang after like mga 30 minutes, nag-doorbell. Siya na naman at umiiyak. Dahil sa sobrang iyak niya, ang pastor ay naawa. So, pinapasok ngayon sa loob ng congregation sa sanctuary. Pagkatapos ngayon, senior ni Sister Judy ang kanyang problema dito sa pastor. Dahil sa sobrang hinagpis sa puso niya, kinukwento niya na ng babae daw itong asawa niya sa Philippines, napayakap ngayon siya kay pastor. Ayun, kasi siyempre iyak na iyak. So, itong liig ni pastor ay tinatamaan doon sa breath ng lalaki. Nag-iba na ngayon ang pagtingin. Kumbaga, naging darkened na ang tingin ng pastor dito sa babae hanggang may nangyari na. Can you imagine? This is a true story. Doon pa sila gumawa dito sa sanctuary kasi dito sa kwarto ng pastor na nilagay. So, for 3 weeks nandun siya sa Hong Kong. So, wala silang tigil kakamit kasi during weekdays, wala namang tao doon sa sanctuary except yung midweek service plus yung Sunday. So, careful sila na hindi mahuli. Kaya lang may nakakita sa kanila na huli. So, in other words, nakarating ngayon sa head church, ang ginawa nila ay nireprimand nila, pinapasok nila sa Bible school. Kaya lang, ang consequences nito is grabing-grabe. Dahil yung pastor's wife na nag-suffer talaga, nag-aalaga dito sa kanilang church while the pastor was away, talagang very devastated, talagang yung mga anak niya devastated, the entire congregation was devastated dahil sa ginawa ng pastor na yan. So, yun po yung sinasabing
dapat ang ginawa ng pastor na 'to is flee from sexual immorality na inuutos sa 1 Corinthians 6:18. So, ito po naman yung number 4, training unto righteousness. So ito pong pastor na ito ay nag-aral ng mabuti sa Bible school, binalik siya for 6 months, na-realize ang pagkakamali, nag-repent, talagang humingi ng patawad sa asawa, and then reinstate as pastor. So naging powerful naman po siya ulit as a pastor, ka lang siyempre nagkaroon ng blemish ang kanyang reputation. Pero meron pong isang sabi dito sa Matthew 22:14, many are called but few are chosen. Kaya ko sinasabi po ito dahil even mga pastors na yan, napakaraming pastors po na hindi naman tinawag talaga sila, pero sila yung nag-ooperate as pastors at marami po ang mga nagkakamali dahil diyan. Pero ito pong isi-share kong another story is tungkol naman po sa isang Baptist pastor na napakalaki ng church niya, over 10,000 members at nasa Amerika po ito. At na napakasikat niya, very, very powerful preacher. Mahal na mahal siya ng buong congregation, mahal na mahal siya ng asawa, mahal na mahal siya ng kanyang mga anak. Kaya lang ang nangyari po dito is, titingin siya dito sa kanyang computer, bigla pong may lumabas na isang advertisement na sinabi rito na merong isang matchmaking company na kapag pala ikaw ay kumontak dito sa matchmaking company na yan, ay ima-match ka dun sa babaeng gustong-gusto mo. So ito pag ganyan, pinapasukan ka ni Satan, siya nag-i-influence sa mind natin, siya ang naglalagay ng mga nakikita mo sa computer. Maraming bumabagsak ng mga spiritual leaders dahil ito ay pinindot nila. So itong pastor na 'to, pinindot niya. Curious lang siya, ano ba itong matchmaking company? So kaya lalagay mo lang doon kung anong klaseng babae ang gusto mo. For example, ang linagay niya, like a mahabang buhok, like maputi siya, like a foreigner, like American. Pagkatapos mga 5 feet and 6 inches tall, or mga between 30 to 35 years old. So lahat yung mga qualifications o na kailangan niya, yung criteria yung kailangan niya, linagay niya dito sa application. Pagkatapos bahala na itong matchmaking company na ibibigay sa kanya yung gusto niya. So dahil naging very curious siya, iniisip niya hindi naman siya papatol, pupunta lang siya dun sa hotel, makikipagkwentuhan lang or something. Pero sinabi ng company na 'to, hindi sila puwedeng mag-share kung saan sila nakatira or something like that. Yung mga intimate na information hindi nila puwedeng i-share. So ngayon, nakipagkita ngayon 'tong lalaking ito. So ang nangyari po, di siyempre umuwi na do'n, nagkaroon sila ng sexual relationship. Pagkatapos po ngayon na-hack itong system nitong matchmaking company at sinabi nila na ng hackers na ida-divulge nila ang information ng mga members nito, sa mga politicians, celebrities, mga kung sino-sino pong mga sikat at mga pastors. So na-disgruntle ngayon itong pastor, yung spirit of confusion, pumasok na sa kanya. Wala na yung spirit of power and of love and of a sound mind, wala na sa sarili niya kasi na-influence na siya ni Satanas. Pagkatapos ang ginawa niya, siya ay nagpakamatay. So namatay itong pastor to unnecessarily. Tapos nung pong eulogy niya, itong misis niya, sinabi niya, "If only he repented, had he repented, I would have forgiven him kasi I love him very much." Sabi ng asawa. Even the congregation itself. So ito pong maraming problema na ginagawa natin na hindi kinakailangan. Sabi niya sa Philippians 2 verses 12 to 13, "Therefore, my beloved, work out your salvation with fear and trembling." Ito parang laro-laro lang ito sa karamihan ng mga Kristiyano. Laro-laro lang. Work out, sabi niya, it's a commandment. Work out your salvation with fear and trembling. Ano po bang ibig sabihin nito? It means to actively live out the salvation that God gave you with deep awe, reverence, and honor for God. Anong ibig sabihin nun? Una-una, we strive to please God. Kailangan gagawa tayo ng paraan. Ang nangunguna sa atin ay ang Panginoon. And that's the reason bakit ko dinideclare. Isama niyo na po sa declaration to Colossians 1 verses 9 to 14. Sabi ko, thank you Lord for filling me with all the knowledge of your will. Kasi kung alam ko ang will ni God sa akin, talagang aasenso ako in all areas of my life. So thank you, Lord, for filling me with all the knowledge of your will, with the wisdom and spiritual understanding, that I may live a life that's worthy of you. Yun ang kailangan ko laging gawin every day, that I may live a life that's worthy of you, Father. Fully pleasing you. Yan ang gusto ko, araw-araw, fully pleasing you. And bearing fruit in every good work. Bearing fruit in every good work. Hindi tayo magpapatukso sa mga ginagawa ng mga tao. Hindi tayo magpapadala sa mga kalokohan ni Satanas, yung mga deception niya, kasinungalingan niya, yung lies niya, or even yung mga taong nakapaikot sa atin na gustong ibagsak tayo. Napakarami pong nagsasabi na dapat hindi ako mag-preach kasi babae ako.
napakarami ko ng natulungan. Naku, nakarating na po yung mga videos, mga milyon-milyon na yung mga dati po 2.5 million kami na nakikinig dito sa TCM. Tapos pipigilan ako nitong mga tao na ito, mga pastors pa naman ng ewan ko kung anong denomination. Mga ganyan, hindi tayo makikinig diyan kasi ang importante sa atin ay ma-fulfill natin yung ating calling. Napakaimportante po ng Colossians 1, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of you. Anong ibig sabihin increasing in the knowledge of you? It's not about information about God. Kasi babasahin natin ang Bible, then we know information about God. Itong in the knowledge of you is the intimacy that God is expecting from us. Yung papasok ka sa secret places, Lord, excited ka, Lord, nandito na ako. Si Sir Maris, na ginagawa niya yan every 4 o'clock in the morning. Sabi nga niya sa akin, Pastor, hindi ko ma-explain sa'yo kung ano itong nararamdaman ko talaga. Super, super excited ako dahil kasama kong Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Kapag tayo nandun talaga, nandun tayo ba? Hindi mangunguna yung mga desires sa puso natin. Lahat ng inaambisyon, lahat ng dinidesire natin, kayamanan, pera, lahat sickness ay healing, lahat yan. Yung ma-restore ang business natin, 100%, for example, 180 degrees turnaround ng business, o yung church natin hindi maging dead church, lahat ng dinidesire natin na kung ano-ano, ay matutunaw yan kapag yan ay sinunog pagdating doon sa judgment seat of Christ. Ang matitira lang, anong works na ginawa mo for the kingdom. Kaya lang, kailangan natin ang pera, kailangan natin ang healing para tayo gamitin powerfully and mightily ng Panginoon. Siguro marami kasing mga lalaki, even mga babae, napakadali ngayon matukso because of internet. Hindi natin madinayan. Makikita mo, all of a sudden may lalabas na, although sa computer ko walang lumalabas na ganyan kasi talagang puro salita ng Diyos. Pero meron akong mga nakikita na lumalabas na computers ng iba, yung mga kung sino-sinong pa-sexing babae na nanunukso. Tapos pagpapatol sila, naku grabe po, talagang grabe. Ang pinapalabas sa internet katulad ng mga kinuwento ko sa inyo, like ito si Jape, itong pamangkin ni Chris, pamangkin ni Olive, siya ay parang ang trabaho niya is i-filter nila yung mga pumapasok na video sa TikTok. Pagkatapos, ang sabi po niya, ang mga lumalabas doon ay grabe, like mga bata lang, 10 years old, nasa classroom. Tapos sabi raw ng teacher, maghubad lahat yung mga bata. 10 years old to 13 years old, maghubad daw lahat. Tapos pwede daw mag-sex ang mga bata. Can you imagine at nandun sila sa YouTube? Talagang sabi ko, ganyan na ba kasama? O yung mga taong, mga animals daw ang kasama naman nila, yung mga ganyan. Paano nangyari yan? Talagang nangyayari po. Hindi ko pa ako naman nakakita ng mga ganyan, pero narinig ko na nangyayari mismong dito sa na-filter na si Jape. So sad na nangyayari po yan sa atin. Kaya kailangan lalo tayong humawak kay Lord, lalo tayong pumunta sa secret place. Lord, mahal na mahal kita kasi mahal na mahal mo ako. Hindi mo ako pinapabayaan. Hindi mo ako pinapabayaan matukso. Hindi mo ako pinapabayaan na mawala yung sarili ko na ako ay disgruntled na laging naka-focus ako sa iyo sa pagmamahal mo sa akin. Kaya kahit na nagda-drive ako o kahit na nasaan ako, wala akong tigil sa kaka-worship, wala akong tigil sa kaka-praying task, kahit saan. Ayaw kong mabakante yung utak ko. Kahit na sabihin na parang nasisiraan ako ng ulo, di bali na, pero ang tatay ko, ang Heavenly Father, mahal na mahal ako, bidang-bida ako sa mata niya dahil ako laging nakadikit sa kanya. Dapat ganyan, hindi yung mangunguna yung, for example, pag-aaral, mangunguna yung career, hindi. Mangunguna siya pagkatapos pag-aaral, mangunguna siya pagkatapos ang career, mangunguna siya tapos family, siya muna. And then you will not go wrong kasi talagang pangako niya, hindi kanya pababayaan. Amen. Sa Matthew 7 verses 13 to 14, sabi, enter by the narrow gate. So, napakarami pong mahuhulog sa impyerno. Kaya nalulungkot ako dito lang sa Hong Kong. Pag nagpupunta ako sa mga mall, nakikita ko yung mga Chinese. Hindi naman ako masyado nagmi-minister na sa kanila kasi dinala na ako ni Lord sa mga Filipino. Talagang sumasakit ang dibdib ko dahil paano na lang itong mga ito. Isipin mo, unnecessary. Bakit sila mapupunta sa impyerno? Kasi nagkulang ang body of Christ sa pagpipreach ng gospel. Kasi ang laman ng utak ng bawat tao is pagpapayaman. Ang laman ng utak ay ang kung ano-anong mga selfish desires nila, sarili na iniisip. Samantalang kung ikaw mag-connect ka kay God, tatama niya yung puso mo. I-connect ka niya.
supernaturally ko-connect, "Okay, kailangan mo ng pera anak ko, sige para makatulong ka sa gasto." Kasi kung 'yan ang nasa utak mo hindi, para ako'y, may swimming pool, ako'y lumangoy araw-araw, makakapag-exercise ako araw-araw." No, hindi ganyan. Ibibigay lahat ni Lord diyan dahil pangako niya, He will supply all your needs according to His riches and glory. Not according to your need nga, according to His riches. But kung ang ating pag-iisip ay payayamanin ako ng Panginoon dahil magpa-propagate talaga ako ng gospel, dahil tutulong talaga ako sa pagpapropagate kasi it's very, very expensive. Dito lang po sa napakaliit naming ministry na 'to, of course considered na malaki na rin. Pero napakarami pong gastos talaga ng gospel. Kaya unang-una nagpapasalamat po ako sa lahat ng sponsors, lahat ng mga tumutulong, yung mga nagso-sow ng seed at, meron po kaming binabalak ni Pastor Noemi na maggi-give back kami. Marami pong nagdo-donate. Gusto ko na mag-participate kayo dito na dahil nagbigay na kayo sa amin, gusto naming magbigay sa ewan ko kung papaano, medical mission or anong klaseng mission, puwede po kayong magbigay ng suggestion sa amin para magawa namin ito as part of our celebration ng aming 8th year anniversary ng TCM. Amen. So sabi niya, "Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it." Anong sabi niya rito? Napakaluwag ng daan na papunta doon sa destruction and death. Pero sabi naman sa verse 14, napakakitid ng daan para dito sa life. Sabi niya, "Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are a few who find it." Konti lang ang mapupunta sa heaven. Can you imagine? 8 billion people, mas swerte na kung merong 1 billion diyan na mapupunta. Kasi sobrang kasamaan ng kamunduhan ngayon, napakadali pong masway, lalo na yung mga bata. Kaya kailangan gina-guide natin ang mga bata at pinagpi-pray natin ang mga bata. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.